Gusto nyo rin bang tikman ang Diwata Pares Overload pero nalalayuan kayo sa Pasay at Quezon City branch nila? Meron tayong honest review ng Diwata Pares Overload. Diwata Fried Chicken or Chicken Joy, Diwata Pork Barbecue with Rice, at Diwata Longganisa with Rice. Ayan, legit na legit po ito. Ito yung legit na Diwata Pares Overload. Hawak-hawak ko siya now! Well, recently ko na-discover na pwede ka palang magpa-deliver ng Diwata Pares Overload. As in, yung legit na Diwata Pares Overload, kay Madam Diwata talaga to na paresan. Pwede pala ipa-deliver. Kaya ayan, nagpa-deliver ako dito sa bahay, tapos tikman and i-review natin. Excited ako kasi first time ko to matitikman. So, ang nangyari kasi, di ba, ang Diwata Pares Overload, meron na sila ngayong Quezon City branch. Tapos, nung tinitiknan ko yung mga videos online, may nakita ako dun sa billboard niya nakalagay, exclusively available on ICTPH app. So, sabi ko, so, ibig sabihin ba pwede magpa-deliver? So, dinownload ko yung app and then, ayun. Pwede pala magpa-deliver all this time. So, ganito yung itsura niya kapag pinadeliver nyo. Nakalagay po siya sa container. Tapos, ito po yung green onions, yung chili, tapos yung garlic. Tapos, meron pang calamansi. Tapos, ayan, ito po yung mga sabaw natin. Nakalagay sila sa dalawang supot. Kasi, syempre, since delivery, hindi mo avail yung unli sabaw. So, dalawang sabaw na lang ibibigay nila sa inyo. This is 100 pesos, guys. Tapos, ito po yung karne. Ayan, in fairness sa kanya, nakatakam tingnan dito, no? Uy, mukha siyang masarap, ha? Ayan, tingnan nyo naman. Sakto yung ratio ng taba and karne. Hindi naman masyadong mataas yung expectations ko nito. Pero, looks promising. O, ayan, pinaganda natin. Sa mga nagsasabi dyan na hindi siya nakakatakam, ayan po, tingnan ninyo. O, matakam ka dyan. Ito na po, titikman na natin finally. Okay, tingnan muna natin without the rice. So, ang sabaw niya po ay very malapot. Ayan, kita nyo naman na malapot. Ay, malapot talaga siya. And to be fair dito, mainit-init pa rin nung dineliver sa akin. Kahit na medyo malayo-layo yung pinagkunan. Sa Pasay City pa kasi ito nang galing. Tikman muna natin yung sabaw. Ang yung chili oil. Hala, mahagod sa ano ko. In-expect ko na matamis kasi ang nakasanayan ko na pares, sakto naman, malapot din, pero usually, ang alam ko sa pares, matamis yung sabaw. Ito, wala siya masyadong tamis. Parang mas savory than sweet. Parang ano, parang congee, ganun. Parang congee talaga yung lasa ng sabaw niya. Now naman, tikman natin ang karne. Ayan po ang kanyang karne. Well, malambot yung karne, kulang sa alat, in my opinion. Ang masasabi ko lang, kung ano yung in-expect ko na lasa, yun talaga siya. Yun talaga yung lasa niya. Hindi naman ako na-expect ng sobrang, wow, mind-blowing na sarap. Parang yung expectations ko, ano yung lasa ng 100 pesos na pares? Ganun-ganun lang din talaga siya, guys. Huwag naman kayong mag-expect na parang tipong pang-gourmet na na pares. Feeling ko yung kapag gutom ka, tapos kailangan mo na muna makakain, eto na po siya. Sulit, yun yung siguro best way to describe it. Sulit. Hindi siya yung parang tipong something na babalik-balikan ko, nahahanap-hanapin ko siya sa sarap. Hindi ganun. Pero for 100 pesos, sulit na siya kasi meron ka ng maraming karne, maraming sabaw. May kanin din siya nakasama. Ayan, ulamin na natin sa pares. Kasi yun ang talaga ang point ng pares, di ba? Dapat inuulam talaga siya sa kanin. Ayun nga, sakto lang. Parang carry siya sa akin. Also, na-curious ako kasi normally yung pares, ang alam ko, beef talaga siya. Kaya beef pares, diba? Kaya ito hindi ko alam. So, may pares din pala talaga na lechon kawali. So, ito po si Chicken Joy. Hala, sobrang laki talaga. Yung fried chicken nila, hindi siya isang part lang. Dalawang parts na to. 150 pesos lang, Diwata fried chicken with rice. Ganito kalaki. Tingnan nyo naman, friends. Kasi malaki na siya ng plato namin. Ayan, mukha naman siyang lutong-luto talaga. In fairness sa kanya, mabango po. Hindi na nga lang crispy yung balat. Tikman na natin. Bakit ang sarap nito? Ayan po ang kanyang balat. Hala, ang sarap niya. Tsaka, tingnan nyo, lutong-luto. Tingnan nyo naman, oh, hanggang sa loob, puting-puti yung karne ng manok. Walang mga dugo-dugo. Wala, ang sarap nito. Malasa yung balat. Hindi na nga lang crispy yung balat. Medyo, na siya, makunat. Pero, feeling ko, kasi, pinag-deliver ko nga, hindi siya fresh from the, from frying. Hindi ko alam anong breading ginawa nila dito. Pero, ang sarap. Ang sarap ng breading. Ang sarap ng balat niya. This is the kind of quality na chicken na you would expect from yung mga restaurants. It reminds me of yung dating chicken sa, mini stop, ganun. So, masarap. Very well seasoned. Tapos, peppery din, ganun. So, may konting anghang ng konti, dun peppery na kick na anghang. Alam nyo, sa totoo lang, mas masarap tong fried chicken kaysa dun sa pares overload. Sa pares, parang medyo, carry lang, ganun-ganun na yung pakiramdam ko. Pero itong chicken,
Sarap siya ha, tapos may kanin na rin. Mas mahal nga lang to, 150 pesos, compared dun sa pares na 100 pesos lang. Damihan na natin yung review natin, umorder din kami nitong pork barbecue with rice. So this is only 60 pesos. Nung binuksan ko siya, parang sabi ko, bakit isang piraso lang ng barbecue? Tapos naalala ko, nga pala, 60 pesos lang naman yung binayaran ko. May barbecue na, may kanin na, so okay na rin, sulit na rin pala siya. So kung gusto niyo ng dalawa, edi order kayo ng dalawa. So ayan, mukha naman siyang appetizing tingnan. Hindi siya masyadong sunog, so maraming karne, tapos dito ay taba sa dulo. Ayan, pero ako personally, mas gusto ko yung barbecue sana na medyo charred ng konti, na yung medyo sunog, na talaga yung naluto talaga sa grill. Pero tikman natin to. Masarap din to. Kanto barbecue, ganun. Yung mga barbecue lang sa kanto. Tapos ang sarap, di ba? Yung matamis, ganun. Ganito yung lasa niya. Masarap din, hindi matigas yung meat. This is good. Again, mas masarap to kaysa sa pares. So yun po ay 60 pesos. Meron na ring rice. Ito, ang next ko nakakainin ay ang longganisa. Pasensya na po, hinawakan ko na siya kasi hinawakan ko na rin naman yung chicken kanina tsaka barbecue. So, I guess okay lang. Nahawakan ko na rin to. Kapag order ka ng longganisa with rice, isang pirasong longganisa lang pala siya. Pero, ayan, kita nyo naman na malaki din naman siya na longganisa. Tsaka, to be fair, 60 pesos lang naman to. So, and may kasama ng kanin. So, pwede na rin. Grabe ang tamis nun. Ayun, napakanin ako agad kasi matamis. So, siya po ay very mataba. Yung longganisa ha, yung mataba. Alam mo yung pag kinain mo, feeling mo, tataas yung cholesterol mo, ganun. Okay din, masarap din, matamis. Pero between this and the barbecue, yung barbecue na lang kukunin ko. So, yun na po ang ating review sa Diwata Pares Overload, Diwata Fried Chicken, Diwata Barbecue, and Diwata Longganisa. Ang dami, sobrang dami na ng menu nila. I heard yung Quezon City branch nila, meron na ring mga lechon kawali ba yun? Basta, ang dami na ring item sa menu nila, hindi lang itong Diwata Pares. Oo nga, meron na rin silang Diwata Spaghetti? Spaghetti po ba yun? Spaghetti. Meron na ring sukulati. Sukulati ba? Chocolate. Hotdog overload meron na rin sa Diwata Quezon City branch. Siguro one of these days, I'll find the time to visit, pero medyo tinatapad pa ako now kasi nakita ko sa mga videos, ang daming tao. So, buti na lang, pwede palang magpa-deliver. Kayo ba? Nasarapan din ba kayo sa Diwata Pares Overload? Share nyo rin yung review ninyo sa comments, please. Tara, let's eat!